Hello mga mareng! Ito na naman ang ganap ko as a caretaker dito sa Taiwan. Tignan nyo naman tong pinya na pinapabalatan sa akin ng amo ko. Hilaw na hilaw pa mareng. Puting-puti pa ang laman. Pwede na kaya tong kainin mareng? Pinakita ko naman to kay Donya na color green pa. Pero ang sabi niya ay okay lang daw, ikat ko na daw. Medyo nahirapan nga akong balatan gawa na itong corona niya. Kaya ang ginawa ko, ginupitan ko na lang. Binalatan ko na rin ng makapal mareng para hindi siya masyadong maasim. Pero tignan nyo naman, tingin pa lang, maasim na. Mas maasim pa sa akin mareng. Charot lang. Pagkatapos ko maglinis sa babae, umakyat naman ako dito sa taas para i-check itong mga halaman ng anak ng amo ko. At napansin ko nga dito sa isang halaman niya na parang malungkot kasi lumulupay pa yung dahon niya. Kaya ang ginawa ko, tinusukan ko ng stick tapos inilagyan ko ng ipit para umistraight yung dahon niya. Kinakabahan ako ng very light maring kasi baka matuluyang mategi ba. Tapos saka ko naman to inisprayan kasi nga ito yung kabiling-bilinan sa akin. Araw-araw ko daw tong isprayan. Tapos saka naman ako naglinis. Sa nakikita nyo maring, parang madali lang yung trabaho ko, di ba? Madali lang talaga mareng. Basic lang sa akin mareng kasi nga paulit-ulit lang naman yung ginagawa kong paglilinis dito. Yun nga lang, pagdating sa mga halaman niya mareng, parang ang hirap-hirap alagaan. Ginagawa ko naman yung bilin sa akin ng anak ng amo ko kung paano yung tamang pagdilig ng mga halaman niya. Yun nga lang, pagkagaling talaga ng mga halaman niya kasi kung kailan wala siya, saka naman lumulumbay yung mga halaman niya. Giatay yan. Tulad nitong isang halaman na to, ewan ko ba dito, diniligan ko naman. Pero tignan nyo naman nangyari mareng. May mga nagsabi nga sa comment dati, nalagyan ko daw ng betchin. Wala akong betchin mareng. Pwede bang magic sarap na lang? Eto pa yung mga ibang halaman na bililin sa akin mareng. Araw-araw ko na nga silang kinakausap para hindi sila malungkot. At pagkatapos kong asikasuhin yung mga halaman, ibuaba na ako kasi oras na para bumili ng pentang ng amo ko. Pero hindi na nagpabili ng pagkain yung amo ko kasi meron pa daw siyang pagkain. Eto nga, ipapainit ko lang. At ipinababa na rin sa akin ni Donya itong mga pagkain niya na expired na kailangan ng itapon. Bawat box ay nilalagyan niya ng date kung kailan binili. Tapos pag isang linggo na at hindi pa nakain, itatapon na. Kung meron lang kaming aso dito mareng, sigurado mas mataba pa sa akin. Ngayon naman ipagbabalat ko ng pears yung amo ko. Kanina pinagbalat ko siya ng pinya at saka yung dragon fruit. Ngayong gabi naman itong peras. Araw-araw talagang kumakain ng prutas ang amo ko. Alam niyo ba mareng, nung bago pa lang ako dito, hindi ko alam kung paano ikat yung mga prutas na pinapabalatan niya sa akin. Kasi dati sa Pinas, kung minsan hindi ko na binabalatan o kinakat yung prutas na kakainin ko, kagat agad, ganun. Kasi nga diba, sabi nila, nasa balat yung bitamina. Pero dito sa Donya ko mareng, hindi pwedeng may balat. Anyway, hindi naman maarte ang amo ko kung paano ko ikat yung mga prutas niya. At ganito ko nga i-slice tong prutas ng amo ko, wala nang kaarte-arte. Basta na-slice, okay na to. Ang importante mareng, walang bawas kapag ibibigay ko na sa amo ko. Anyway, maraming salamat nga pala mga mareng sa mga nagme-message sa akin at tinatanong kung kailan ako mag-a-upload, anong oras ako mag-a-upload. Na-appreciate ko talaga kayo mareng, I love you. Hindi lang ako nakakapag-upload lagi mareng kasi syempre inuuna ko yung pagkukuskus ko mareng. Masipag nga ni Charis. Gustuin ko mag-upload araw-araw. Ang kaso maring ngayon napapagod din ako sa trabaho. At saka baka manawa kayo sa pagmumukha ko maring kapag nag-upload ako araw-araw. Gusto ko yung namimiss nyo ako mareng. Charis. O siya, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye!